Isang local recruiter po ang aking tita. Trabaho nito ang maghanap sa mga probinsya ng mga nais magtrabaho dito po sa may Maynila. Katulad na lamang ng pagiging kasambahay, labandera, kusinera, chismosa, hardinero o tagamaneho. Kaya ito ang madalas na nakababad sa pagbibiyahe ng balikan mula probinsya pabalik ng Maynila. At isang araw, dakong hapon, kasulukwayan akong nagwawalis noon sa may tapat ng bahay nang matanaw ko ang paparating na si Tiyang Perlita at may mga kasama. Kaya agad akong pumasok ng bahay para ipagbigay alam agad ito sa aking tiyuhin. Pero napapakamot naman si Tiyo Piping dahil ikanito ng pabulong sa may tiyahin ko. Diyos mio naman, Perlita. Ano ka mo? Bakit dito? Bakit hindi na lang sa inyo? Wag, hindi pwede. Ang sikip-sikip na nga dito sa amin eh. Tapos, iniwan pa ni Pidong itong anak niya dito. Wala na magtrabaho ito sa may Saudi. Bakit naman dito? Wag, ayoko. Ay, grabe naman ito si Piping. Eh parang sandali lang naman, no? Eh kasi, may trangkaso kasi itong si Tonyo ko. Baka mahawaan pa ang mga to kung doon ko pa sa may bahay patutuloyin. Mahirap na, no? At baka pag naayos ko ang papeles ng mga yan sa agency, naku, pagkarating na mga yan doon, pagbitbit pa ng sakit ni Tonyo ko. Ay, tapos, ganun, tapos, Perlita naman. Eh, hindi naman pwede kung dito. Ang sikip na talaga namin dito eh. At saka kasi, ayan, ano naman ito? Nang may iniabot si Tiyang Perlita sa may kamay ni Tiyo Piping. At nang kanya naman itong silipin, ay napatampal ito sa kanyang noo. Anak ng... Ano to? Perlita, ano naman tingin mo sa akin, ha? Barangay Tanod? 50? Aba naman, kahit pakainin ko ng patuka ng manok yung mga bisita mo, eh kulang itong 50 mo. Buti sana eh kung kumakain niya ng hamog, tapos ipaglalatag ko pa yan dito. Tapos, aray ko, aray naman. Parang tanga din to eh. Aray ko, ayan. Manihimik ka lang, ayusin mo. Ninoy na yan, ha? Ninoy. Ha? Wow, ha? Ninoy. Perlita naman, nakikita mo ba to? Kung si Ninoy nga, ang lungkot-lungkot dito. Ako pa kaya? Tingin mo, magiging masaya kaya ako sa may 500 mo? Aray ko, ayan. Ayan. Tatlong ulo ng Marites. Manihimik ka lang. Agoy, parang tanga din to si Pakang eh. Perlita naman eh. Ayusin mo kasi. Extra ka na nga lang dito sa kwento, nananakit ka pa eh. Check. Eh paano ba naman? Parang sandali lang naman makikituloy yung mga alagang ipapasok ko eh. Anday pang arte. At saka, pagbalik ko naman babayaran ko yung mga ginastos nila dito, no? Weh, sinabi mo yan ha? Ilista ko lahat ng mga konsumo ng mga yan. Oo nga, kulit dito. Ito, ano bang tingin mo sa akin ha? 4? Oh, sir. Teka. Girls, mga dalagang bukid, hali kayo. Pasok mga perlat. Pasok! Go! At dito, maayos na ipinakilala ni Tiyang Perlita ang isang babae na ang edad ay nasa gitna ng 40 at 50. Mahaba ang buhok, ang katawan ay may hubog. Piping? Siya nga pala. Ito nga pala si... Here. Ayan, Perlita Aray ko naman, Mercy. Aray, parang pinapakilala lang eh. Anong pakiram ko? Bakit kailangan may touching? Abay, siyempre no. Pinapakilala lang nga. Ganon. Pakilala ba? O siya, sige. Ayan. Mag-fist bump kayo. O kaya, apir-apir. Aro,
Kailangan talaga may kamayan. Ay, naku, Diyos ko, Mercedes. Ano yan? Apakasilosa match mo naman, ha? Asus! Peace bump, peace bump. Awu! Naku, Perlita. Huwag mo akong inaano dyan, ha? Baka ang gusto mo ang ipispam ko. Sige, subukan mo ako. Subukan mo ako. Piping, Piping, Piping. Itali mo nga yung chihuahua mo. Itali mo. Pumapatol ako sa buong aso. Na agad namang pinakalma ng aking tiyuhin sila Tiyang Perlita at Tiyang Mercy. Saka tinawag na ang ikalawang bisita. Isang babae na tila naglalaro ang edad sa 30 pa 40. Na agad na inistema ito ni Tiyang Mercy at Chukiping, ang tahimik na babaeng nakatayo sa may harapan ng pinto. Subalit, nakayuko lamang ito at hindi kumikibo. Perlita, mabuti pa itong bisita mo. Marunong mahiya. Hindi katulad mo. Kaso, baka naman, pagka-stipnik ka naman yan. Iring, may lahing hapon ka ba? At kanina ka pa nakayuko. Halika, pasok. Umarili ka. Pasok. Pasok. Ngunit, sandaling sumulyap ang babae sa kanila. Saka muli itong yumuko at napatingin sa may nakabaliktad na walis tingting na nasa may gilid ng pintuan. Ang walis tingting na aking naiwan dahil sa labis na pagmamadali. Ikaw talaga bata ka. Tanggalin mo ka kasi yung nakaharang sa may pinto. At baka nahihiyang ipasok ang tsinelas. At nais pa munang magpagpag ng paa. Hindi ka tulad ng isa dyan. Napakakapal ng muka. Ay, grabe siya, oh. Huwag ka na umarte, Perlita. Sorry naman. Huwag mo lang hubarin yung pangit na step-in mo. Samantalang kanino mo pa kinakaskas yun sa may sala ko. Tura nito, pangit pang pumili ng kulay. Piping, Piping. Bakit kaya ganun, no? Masyadong mataray yata yung nakuhaan yung katulong dito. Ay, sila ulit to ah. Siano, iabot mo sa akin yung walis tingting. At may papabuhin ako dito. Sorry na. Kakaintuhin ko yun sa babaeng ito. Sorry na, Mercedes. Naku. Nagbibiro lang naman eh. Ito naman, oh. Next time kasi mag-uniform ka. At matapos ang maikling pahabol na habilin ay tumuloy na ito. Lumipas ang ilang araw. Banayad naman ang lahat at ang mga bisita ay maayos na pinakitunguhan. Pero dahil pinalaki ako ng tatay ko na maging mapanuri, ay hindi ko maiwasan ang maging matalas. Na sa aking pagiging tahimik ay palagi pa rin akong nakamasid. Dahil dito, madalas, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang ikinikilos ng isa sa aming mga bisita. Sapagkat, lingid man ito sa aking tiyuhin at tiyahin, ay nagtataka ako kung bakit palagi ko itong inaabutang gising ang isa sa aming mga bisita. Natawagin na lamang natin siya sa pangalang Elena. Kabaliktaran ito ng kanyang kasama na madalas kasundo ni Tiyang Mercy na palaging kausap at tumutulong sa mga gawain. Pero itong si Elena ay sadyang kakaiba. Dahil bukod sa palagi itong naaabutang gising sa hating gabi, ay may kakaiba itong sariling gawi. Sapagkat sa tuwing matapos kong magpakain ng mga manok sa may likod bahay, nakikita ko itong ilang sandaling lumuluhod sa may lupa. Wari, nagdadasal ng taimtim. Ano ka mo? Ikaw talaga bata ka, oh. Eh, baka naman eh.
May lahi lang siyang Muslim. Naku, tigil-tigilan mo yan siya, no? Para kang tatay mo. Kaya madalas magkakuliti. Ha? Bakit naman, Tiyo? Bakit naman nagkakuliti? Ha? Abay, malay ko. Siyang tanungin mo. Huwag ako, no? Hindi ko ginagawa yon. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Chopeping. Dahil sa tuwing naaabutan ko itong tila nagdarasal sa may likod bahay, ay hindi ko maiwasang pangilabutan. Sa tuwing naririnig ang mga hindi ko maunawaang mga salita na kanyang binubulalas, kasabay ng dahan-dahang pagyugyug ng katawan habang nakayuko at hinahagkan ang maduming lupa. At kung ito man ay normal na pagdarasal, ay bakit kinakailangan pa niyang magtago doon sa may likod bahay? Talagang nakapagtataka. Miyerkules at Biyernes, palagi ko itong naaabutan, na bukod pa dito ay kapansin-pansin din na sa tuwing ito ay aming kinakausap, hindi ito marunong tumingin sa amin. Wari umiiwas. Sos, ginoo ka naman talaga siya, no? Baka naman talagang mahihain lang siya. Ganyan na ganyan din noon yung Tiyang Mercy mo eh. Naku, kala mo, nilagpasan si Maria Clara sa pagiging mayumi at mahihain. Pero tingnan mo naman ngayon, kung kumain eh, palaging nakataas ang paa. Hindi lang isa, dalawa pa. At kung sumungkal ng kanin, akala may naagawan. Ha? Pero, Chopeping, parang kakaiba eh. Di tulad ng kasama niyang si Aling Melba. Marunong makisama. Paligsahan pa nga sila ni Tiyang Mercy eh, tuwing nagchichismisan sila. At saka... Tawagin mo na silang lahat. At tayo ka mo ay kakain na. At pati ang pinsan mong si Cecilia, kisigin mo na. Naku, anong oras na naman kaya umuwi yung batang yan? Bilisan mo ha. Bilisan mo. Pero, wala akong lakas ng loob na sabihin ang kalahati ng aking kwento sa aking tiyo. Sapagkat, bukod sa aking mga nabanggit, ay ilang beses ko rin itong nakikita na siyang lumalabas tuwing gabi nang mag-isa. Balita ko pa sa aking pinsang babae. Isang gabi ay nagulat din siya nang makita niya itong dakong 4:00 nang patungo siya doon sa may banyo. Tahimik. Walang imik na nasa may madilim na sulok ng likod bahay. Nakita niya itong nakatayo na parabang ito ay may hinihintay. Naika na lamang niya ay baka naman siguro ito ay nagpapahangin lamang. Pero hindi. Duda ako. Dakong hapon. Nagkatumpukan sila Tiyang Mercy kasama si Aling Melba at ang babaeng si Elena doon sa may labas ng bahay. Abala silang naghihimay ng mga dahon ng malunggay na siyang gagamitin para sa aming hapunan. At syempre, hindi mawawala ang pinakamahalagang sangkap. Ang sinaunang kaugalian. Ang pagkwentuhan ang buhay ng iba at pakialaman. Naku, hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang naman, itong si Aling Tali ay talaga namang makirik. Oo, naku, saan pa nga ba niya itatanggi? Sa tuwing umaalis ang kanyang asawa para mamasada ay madalas nakikitang pumapasok sa kanya. Pumapasok sa kanilang bahay si kumpare. Naku, daturingang palasimba.
May ginagawa palang himala. Oy, kaloka naman yung scoop mo, mother. Eh baka naman, hilig lang nila ang mag-pray over. Bible study. Ganun. Ha? Ano ka mo? Bible study? Naku! Ito pa ang latest. Mainit-init pa. Dahil nagdududa na ang kanyang asawa. Oy, mother, totoo ba yun? Nabiglang singit naman ng babaeng si Elena. Naika niya. Buntis. Buntis na ang kanilang kapitbahay. Dito ay matalim na napasulyap si Chang Mercy sa may babaeng si Elena dahil sa kanyang nasambit. Wari isang pagtingin na nakumpirma ang kanyang hinala. Tila matagal na din niya itong pinakikiramdaman. Naika nito ay Kismosa ka din, ano? Patay-tahimik eh. Pero, matinik. Aba eh, paano mo naman nasabi? At paano mo naman nalaman? Aswang ka ba? Biro lamang ha, ang lakas kasi ng pang-amoy mo ining eh. Naku, ito kasi si Aling Tali. Napakakiri. pero ang malakas na tawa ni Chang Mercy ay mapapalitan ng masalimuot na pagkaguho ng kanyang mundo dahil isang gabi sa may gitna ng hapagkainan habang malutong na tumatawa si Chang Mercy ay hindi maiwasang mapansin ang walang gana sa pagkain na anak na babae. Kaya hindi na iwasang mapagsabihan na huwag na itong mapili sa pagkain. Pero natigilan ang lahat nang biglang muling sumingit ang tahimik na babaeng si Elena. Naika niya ay huwag daw pilitin ang ayaw kumain. Lalong-lalo na kung hindi ito ang kagustuhan ng nasa kanyang sinapupunan. Tila bomba, nanlaki ang mata ng aking tiyahin dahil sa kanyang narinig na ang kaninang malutong niyang pagtawa ay napalitan ng pagkadismaya. Bigla itong napatayo at buong lakas na ibinagsak ang kanyang nakakuyom na kamao sa may lamesa. Galit na galit, kunot noong bumaling ito sa aking pinsang lumuluha. Saka sinabing, Isiglia! Don't you dare lie to me! Are you pregnant? Wow! English! Ano? Umurong ka na! Nag-i-English na ang tiyang mo. Baka dumugo ang ilong mo. At saka, oh, shut up! Agoy, goddammit! Agoy ko. Bakit pati ako nadamay? Tindig na buhay naman to. Buntot na nga lang ng isda yung ulam ko. Nadadamay pa. Cecilia! Umamin ka! At you stagnant water! Answer the phone! Pintian kang bata ka. At ako nadadamay sa'yo. at dahil usapang pamilya ay hindi ako nakialam. Minamasdan ko lamang sila sa walang tigil na pag-uusig sa kapusukan ng aking pinsan. Nasa edad nitong 16 ay napakaaga na nitong magiging ina. Samantalang ako na nasa edad 24, tanging pinoproblema ko ang mainam na kukuning kurso na siyang agad na sana'y makakatulong sa mga magulang ko. Pero sa gitna ng komosyon ay hindi naalis ang pagtingin ko sa may tahimik naming bisita na si Elena. Sapagkat papaano nga ba niya nalaman at nasabi na buntis ang
aking pinsan. Papaano?